finally, we are free from the tour group. Okay, yung kinain lang na siya, na crab roll noodles, 108 UN na kaagad. So, okay, napakahaba ng araw na to, grabe. Pagod na kami, pero laban lang. So, nandito naman kami ngayon sa may Starbucks Roastery. Good morning mga ka-travel! And yes, after 2 months, makakapagbiyahe na naman tayo. And today, pupunta tayo sa Shanghai Travel and Tours Edition. So you heard it right, hindi tayo DIY ngayon, magta-travel and tours tayo. Kasi yun yung parang pinaka-convenient sa akin right now. So, i-share ko sa inyo yun. Although medyo magiging limited siya. But still, I will do my best para ma-share sa inyo yung mga i-expect ninyo if you will also choose travel and tours going to Shanghai. Yung pinili ko pala is Ni Hao Shanghai. Later on, i-explain ko sa inyo bakit yung Ni Hao Shanghai yung napili ko na package from other packages like merong kasing Shanghai Mini Kyoto, Shanghai Wuzhen, meron din Shanghai Huangzhou. So, i-explain ko yan later on pag nakasettle na tayo pagdating natin sa Shanghai para makapag-decide kayo kung ano yung pwede nyo kunin. So, right now, waiting na lang tayo ng ating boarding. Una kanina, minute na natin yung ating parang kumbaga point person para dun sa ating visa. And also sa mga gagawin natin, may few instructions lang na binigay siya sa iba natin mga kasama. So ikikwento ko yun later on. So stay tuned para till the end of this video for more travel tips and also travel information if magta-travel agency kayo. So see you later sa Shanghai! And we have just landed in Shanghai. Finally, after 3 hours and 15 minutes na biyahe, we have arrived here in Pudong International Airport. So, ang next step na gagawin namin since naka-travel agency kami, since naka-group tour kami, kailangan namin magsama-sama na grupo at pipila kami according sa number ng aming visa sa group tour visa namin. So, since naka-group tour din kami, kailangan namin, hindi na kami nag-fill out ng arrival card. So, pag naka-group tour ka, siguro kasi dahil controlled naman yung kung saan kami pupunta. But pag naka-individual visa ka, kailangan mong mag-fill out ng arrival card. Yun lang yung kagandahan kapag naka-group tour or naka-travel agency, hindi ka kakabahan sa immigration kasi may kasama ka, especially katulad ko na first time lang dito sa Shanghai. So, balitaan ko kayo guys kung ano yung mga naging process namin as someone na naka-travel agency here sa Shanghai. See you guys! Yes, 30 here. This way. Ayan, at sumakses na tayo sa immigration. Pagkatapos, after nun, medyo nahirapan kami sa paghahanap ng mga kasama namin. Kaya ito took us time bago kami makapila sa immigration. Wala namang masyadong tanong. Yung sa pinaka-leader or yung number 1 dun sa group visa, dun ang may konting tanong lang naman. Then the rest of us, pumila na lang and then kuha ng biometrics ng face at saka fingerprint. Tapos, after nun, paglabas namin, medyo nagkagulo-gulo rin kami kasi dahil dalawang grupo nga kami na magkakasama at iba-iba ang tour guide namin. So, medyo it took us some time. Mga siguro halos inabot din kami ng 1 oras dito sa airport. Pero thank God, all went well and hindi pa natatapos yung araw namin ngayon. Diretso na kami sa tour namin. Unang pupuntahan namin is yung LV, Louis Vuitton, and also Starbucks, and then Nanjing Road. So, i-update ko kayo guys yung mga dapat niyo i-expect
pag nag-join kayo ng travel agency or group tour. I-discuss ko yun later sa ating wrap-up. So stay tuned, panoorin nyo to hanggang sa dulo itong video na to para sa mga travel tips and information kapag magta-travel agency kayo. Bye! Ayan, nakarating na tayo dito sa The Bund. Yun muna yung inuna namin. Supposedly, yung sabi ko sa inyo nung una, di ba, na dapat sa LV muna kami and then Starbucks Roastery. Pero dito muna kami binaba ng aming tour guide para mag-picture-picture sa The Bund. Tapos binigyan lang niya kami parang mga almost 30 minutes. And by the way, yung travel time pala namin from Pudong International Airport, dumiretso na kami dito sa The Bund, is mga mahigit 1 oras din siya. Naka-big bus kami. So yun yung ganun siya kalayo. So pag mag-travel and tours kayo, ang ano rin lang talaga is maraming advantage and disadvantage. Isa doon is yung sa disadvantage is yung limited lang yung time ninyo. At hindi ka makakapag-explore ng mas malayo pa kasi maganda pa yung pwedeng i-explore dito. Mahaba pa siya. So since konti lang yung time na binigay sa atin, dito lang tayo around pag picture-picture, pag video-video. Yun. Pero okay naman kasi kahit papano, kumbaga, makakakuha ka rin naman ng mga magagandang shots at saka videos kahit sa limited time na binigay sa iyo. Ayun. After this, pupunta na kami ng Nanjing Road. Nasa kabila lang yun, opposite dito. So, ayan siya. Nandyan lang siya. Diyan naman kami next. Yeah. So, enjoy ko muna yung mga few minutes na lang na nalalabi namin dito bago kami mag Nanjing Road. Ayan, nakarating na kami dito sa may Nanjing Road. Sabado ngayon, kaya super duper busy yung street na to kahit maaga pa lang. Wala pang mga ilaw-ilaw. So, pag Saturday, grabe talaga. Expect nyo ang dami ng tao. And then, hindi pa tayo kumbaga pinapasunod pa tayo ng ating tour guide kasi doon daw tayo sa kung saan yung parang yung mga maraming main attraction. So, kahit na gusto na nating maglibot ng sarili natin, pag naka-travel and tours kayo, pag sinabi na doon muna tayo, dito muna tayo, hindi ka talaga makakahiwalay sa grupo. So, dapat sumunod ka. And then later on, pag sinabi na sa inyo na free time na ninyo, ayan, as I was saying, medyo may traffic kanina doon. Meron pa rin palang pinapadaanan dito ng mga sasakyan sa Nanjing Road. Akala ko wala na. Akala ko talaga hindi siya pwedeng daanan ng sasakyan. Pero apparently meron pa rin pala. Take note lang yun ha. Meron pa rin pala. Doon banda sa may White Rabbit. Doon banda sa may White Rabbit may mga sasakyan na dumaraan. So careful kayo. Anyway, nagpipito naman yung mga traffic enforcer. So yun. And yan, babalikan na lang natin yung mga nakikita na natin. Madali lang pala siya, yung mga as in kung nakikita nyo na sa mga vlogs, yung mga maganda at pwedeng puntahan na tindahan dito sa Nanjing Road. Makikita nyo rin kaagad as in hindi na kayo mahihirapan maghanap. So yun, mag-ano lang tayo, meet up lang natin yung ating tour guide. After that, free na rin naman tayo na maglibot-libot. So marami ako ipapakita sa inyo. Yung mga pwede ninyong puntahan pa dito sa Nanjing Road. Finally, we are free from the tour group. So binigyan tayo ng mahigit 1.5 oras para maglibot-libot dito sa Nanjing Road. So, yun yung, kumbaga, kailangan kayo maging strategic sa mga pupuntahan ninyo at saka sa mga gagawin ninyo sa mga tourist spots na pupuntahan ninyo. Kung halimbawa, meron na kayong naisip na pupuntahan talaga na shop, so make sure ninyo na once na magkaroon na kayo ng free time, diretso na kaagad kayo doon. So, ang ginawa ko, bumalik ako kaagad doon sa mga gusto kong shops na puntahan at bilihan.
So, yun. Ganun yung gawin lang ninyo sa mga limited na free time na binigay sa inyo. Okay. So, magkakatabi rin lang naman yan siya dyan dito sa Nanjing Road. Pag nandito yung parang kumbaga dito kayo mag-tour. Dito yung schedule nyo mag-tour. And then, balikan nyo kaagad yung mga shop na gusto nyong puntahan. Yun nga lang, medyo challenging siya kapag meron kayong senior na kasama kasi katulad sa amin, may kasama kaming senior and medyo challenging para sa kanya humabol, mag-keep up sa grupo. Just be mindful na lang kapag magpipili kayo ng tour na huwag yung masyadong siksik. Okay, so tawid muna ako. Okay, nag-stop muna kami dito sa kamay kainan. Malapit sa may H&M. Oo, malapit sa may H&M no to kuya. Parang malapit sa may H&M to, nalikuan. So, yung kinain nila is yung crab roll lang, crab roll noodles is Xiaolong bao. and separate pa yun. Separate. Okay, Iba yung yun sa Xiaolong kinain nila na crab roll noodle is 108 yuan na kaagad. So, yan, ito siya. Yan. Tapos parang, anong lasa niya, ate? Ikaw na lang ang mag-judge, ma'am. Ay, sige go. Anong lasa? Parang udong lang. Parang Udong, oo. Miswa. Parang ganyan. parang miswa lang. So, try natin. Parang hindi na lang ako bibili. Bakit kaya ito ba, isa sa mga sikat na pagkain dito sa China is itong crab roll noodles. Crab meat siya. Try ko lang. Crab meat. So, parang hindi sila masyadong nasarapan. Tikman natin. Ang banso na lang. Ay, ito. So, 20? Okay lang siya sa akin. Parang siya, magarlic. Magarlic. Para sa akin, hindi. Garlic. Sa'yo, para sa'yo. Kulang ng garlic. Kulang ng garlic? Spices. Kulang ng spices po. Ay, sorry. So, kayo na lang yung mag-try. Try it for yourself. Kung worth it nga bang yung almost 1,000 pesos na crab roll noodles. Kasi parang hati yung kanyang tawag dito, yung hati yung feedback dito. May gusto, may ibang ayaw. So, baka depende lang siguro sa tawag dito, sa shop na pupuntahan ninyo. Tapos ito yung Xiaolong bao na tinry nila, na binili nila is 116 RMB yung apat na Xiaolong bao. Ano na ako yung Ayan siya. Correct. So, yan. Medyo pricey, hindi siya ganoon kamura. But kasi nasa Nanjing Road naman kami, so siguro naman siya, kaya siya medyo mahal. Baka sa ibang tindahan, mas mura yung mga pagkain na to. Hindi. Hindi niyo nagustuhan, kuya? Ang dami niyo pa namang in-order. Bakit ayaw niyo na? Ay, ito, okay. Okay siya. Naubos ko ang isa. Bakit ikaw lang, Isang te? set. Kasi mayroon siyang allergy sa crabs. Okay. So, Gipa-try ko lang sa kanya, pero hindi talaga niya kaya. hindi talaga. Pero kamusta yung lasa para sa'yo? Ito mas masarap ang Xiaolong bao. Okay. So, Xiaolong bao is the safest. Yun nga lang pricey rin. No? 116 yung nakalagay dito. Wala, hindi nyo talaga kakainin siya? Ma'am, sino? I mean, hindi nyo ubusin? Ay, lang, if ever mayroon pang matira, lang namin, take Take out. Okay. So, pwede i-take out pag hindi nyo naubos. Okay. So, kayo naman ang mag-try. Personally, kayo yung mag-try dito sa Shanghai kung magugustuhan ninyo itong mga sikat na food dito. Mga viral foods sa Shanghai. And we're back sa street, sa Nanjing Road. Tapos na kami dinner. And ang magagawa na lang namin since malapit na, mga 30 minutes na lang yung aming nalalabing free time, magmo-mall na lang kami. At saka pa nga pala, pag group tour, kasama na sa free time yung pag-CR ninyo. So,
since konting time na lang, na-decide na namin na pumunta na lang sa loob ng mall ng Henderson Metropolitan. Yun, katabi to ng meeting place namin para makapag-CR na and also makatingin na rin sa loob kung ano yung mga pwedeng bilhin. Okay. Yan, mga ano rin lang, shops na kilala na rin lang yung naandito. May Changi, Puma, Costa Rica. Tapos dito lang muna kami. So, kailangan namin mag-CR muna bago kami pumunta sa Starbucks Roastery at saka sa Louis Vuitton. I'm not sure kung pupuntahan pa namin yung Pop Mart. Pero supposedly kasama siya sa itinerary. Pero baka since nakita na rin naman namin dito. So, siguro hindi na namin pupuntahan. Okay. Wow. So, 'di ba, mayroon pa tayo kaninang 30 minutes na natitira para sa free time natin. So, binalikan natin tong sa may dulo, yung sa may the band na side ng Nanjing Road, yung kita yung band. Sobrang ganda pala, as in iba yung itsura niya paggabi talaga. Totoo nga yung mga sinasabi sa mga napapanood natin na videos na sobrang ganda. Nakita nyo kanina yung difference, 'di ba? Nakita natin siya nang walang ilaw at saka ngayon na may ilaw siya. Iba yung grabe. I'm speechless. Ayan, balik na tayo. So kaya naman siya yung nandun ako nang galing kanina sa may Apple Store. Umalis ako doon 7:09 ng gabi kasi 7:30 yung meet up or call time. And then nakarating ako dito 7:15. So, kaya naman siya. Basta bilisan nyo lang yung lakad. If in case nasa naka-travel agency kayo or naka-travel group tour kayo, tapos yung punta nyo dito sa Nanjing Road is wala pang ilaw. Tapos maaabutan din naman ninyo yung maibukas na ilaw. So, pwede nyo naman siyang habulin, mabilisan, ganyan. Sobrang ganda niya. So, babalik na ako ngayon doon kasi 15 minutes na lang. And worth it naman siya. Ang ganda. Sobrang ganda. Kasi hindi ko sure kung mababalikan na namin sa talagang pinush ko kahit na medyo mahirap siya. And I can say na sa Nanjing Road is maganda talaga siya. Kaya lang para sa akin lang or tsaka sa mga kasama ko siguro dahil galing pa kami mga probinsyana kami, medyo overwhelming yung tao. Siguro din kasi Saturday ngayon. So, tapos ang ingay din ng mga pito and all. So, parang may noise pollution din siya ng kaunti lang naman at sa mga tao. Pero maganda talaga siya. Lively yung Nanjing Road. So, if you want yung mga ganitong vibes na halimbawa, free day ninyo or nagdi-DIY kayo tapos gusto lang ninyo maglakad-lakad, ma-appreciate yung Shanghai, yung pinakabayan ng Shanghai. Magandang maglakad dito ng before magbukas yung ilaw, mga siguro 5:30 or mga 5:30 hanggang paggabi kayo para makita nyo yung difference ng ma-appreciate nyo na mas maganda talaga siya sa gabi. Lively siya sa gabi. Okay? Pabalik na ako ulit doon. And after this, magpupunta naman na kami sa Starbucks Roastery. So, doon ko na kayo naman ililibot. Nay, kaya pa? Kakayanin. Okay, napakahaba ng araw na to, grabe. Pagod na kami pero laban lang. So, nandito naman kami ngayon sa may Starbucks Roastery. Pumasok kami dito kasi may mga kasama kami nag-order ng drinks. Iba pala kapag halimbawa group tour daw, sabi ng tours guide namin na pag sa mga group, meron silang parang area kung saan doon nagbibigay ng mga order yung mga grupo, kumbaga orderan nila. Pero pag individual kayo na papunta dito, sa mga regular counters rin lang.
So, dito sa amin, parang in-order na siya para sa amin ng aming tour guide, tapos upo na lang at iintayin mo or i-claim mo yung iyong order. Itong Starbucks Roastery daw, ang merong Starbucks, syempre, siya lang yung merong roastery yung nanaan dito. Kaya lang hindi sila, hindi ko siya mapakita sa inyo yung mga niro-roast nilang coffee kasi parang nakapatay ngayon. Baka may timings lang kasi gabi na rin. 8 something na, past 8 o'clock in the evening. So, dito rin pala sa second floor, ang ganda niya kasi bawat area, like for example, sa Tivana, iba yung bar niya. Tapos sa mga coffee, iba rin yung bar counter niya, nagawaan, tsaka orderan. Tapos, yung mayroon din silang bar dito talaga mismo, as in yung alcoholic drinks na siniserve. Ang maganda dito sa Starbucks na to kasi they have infused yung modern Starbucks sa traditional Chinese na mga drinks din nila. So, kinip nila yun. And then, ayan, ang ganda sa likod ko, makikita ninyo, yung parang calligraphy na, Chinese character. Tapos, yung katabi pala nito ng Starbucks is yung Louis Vuitton. So, hindi na namin siya, yung LV, hindi na namin siya pinasok kasi may bayad, di ba? May admission yata doon para makapasok ka sa loob. So, pinicture-picture na rin lang namin siya sa labas. Kasi magkaharapan sila. Magkatapat sila. So, kung pipunta kayo, isang bagsakan lang yung Starbucks at saka LV. Let me see kung mapapakita ko sa inyo yung mga prices ng coffee dito para may idea kayo at saka mga pastries. Ito yung prices ng mga tea sa kanilang brand na Tivana. Naglalaro around 60, 168, 88. Pero mostly sa kanila 88 yuan. I think 50 grams ito siya. Yung prices niya. Let's go down naman sa mga coffee and sa mga merchandise din. Ito naman yung mga pastries nila. May 38 croissant. Ito 30, 32. Then dito naman yung area ng merch. For example, this one. Let's see yung price niya. Ito pala. So yung tumbler is 329. Yung mug is 269. Ito naman yung merch ng may Tivana. 269 yung maliit. Tapos may 299 yung may hawakan. Tapos 249 ito. Ayan. Yung kanina yung pinakita ko is yung merong Shanghai na nakalagay. Ito naman yung gold. I think bronze siya. Ang ganda ng kulay, grabe. Nasa 329 yuan. Tapos, pinakamahal is 359 yung may straw. Yung mug niya is 269. And yung regular tumbler na may R is 269. So, ito rin may Shanghai siya. Shanghai Starbucks Reserve Shanghai Roastery. Ang price niya is 299. Yung mga conversion, ipopost ko na lang dyan sa gilid para malalaman ninyo kasi hindi ko alam yung computation niya eh. And then yung mug naman na may Shanghai din, ay ang ganda nito, grabe. Ang sosyalin. 269 yuan naman siya. And then meron din mga other merch like ito. Cap. Tapos t-shirts. Ayan. Ayan, done na tayo dito sa Starbucks. Then, ito na yung aming last stop bago umuwi sa aming hotel. So, doon na lang tayo mag-wrap up. At doon ko na rin ibibigay yung mga tips and mga na-observe ko na kung mag-a-avail kayo ng travel and tours for your Shanghai future travel or kahit magdi-DIY kayo, meron din naman mga kahit papaano mapupulot kayo dito sa video na to. So, see you mamaya sa hotel. Medyo mahaba yung biyahe namin kasi it will take 1 hour daw or more pauwi ng papunta sa aming hotel. See you guys. Good night. Okay, ang mga magkakapit-bahay. 9th floor. Hello. Okay.
Okay, we're finally home. Wow, ito na yung ating bahay for... Uy, grabe! Nagulat ako, ang laki. For 3 days. Grabe, ang laki. Okay, finally, after a very long day, we are home. So, this is our home for 3 days. So, quick room tour lang to kasi hindi naman to parang kumbaga, personally, hindi ko siya i-recommend kasi ang layo niya sa pinaka main bayan kumbaga ng Shanghai. So, almost more than an hour yung biyahe namin papunta dito sa Wasim Hotel, dito sa may Baoshan, sa may port area to. So, papakita ko lang siya para at least may idea kayo if in case mag-travel and tours kayo. So, hindi ko alam kung sa ibang travel and tours malaki, pero na-surprise ko ang ganda ng hotel na to. 4-star hotel pala itong tinuluyan namin. So, pag ito yung door, pagpasok mo, ayan, meron na siya, nandito yung kanyang cabinet. I guess. Napakakita mo ng cabinet niya. Tapos, ito yung kanyang table or working desk. And ito yung kanyang mga freebies. Meron siyang 2 bottle water and tea. I think free ito. Tapos meron pang ganito. Ang ganda. Nice naman. Ano ba yung nasa loob nito? Wala siyang mga kung anik-anik. And then, ito ang kanyang king size. For sure, king size to yung ganito kalaki. Tapos, meron pa siyang sofa dito. And, ito yung CR. Grabe, ang ganda! Separate siya, yung CR. And also, wow, may pa-bathtub si Mayor. And ito, yung kanyang sink. Grabe. And ito yung kanyang shower room. Oh my, all this for me. Grabe. Grabe siya. Grabe. Wala akong masabi, kundi grabe. Tapos, ito pa pala. May full, mirror. Tapos, ito yung cabinet niya. Yan. May cabinet pa pala siya. Parang ano lang ata doon. Sabitan ng kung anik-anik na coat or something na basa, ganyan, payong. Tapos, ito yung mga free niya na kasama. Yun. Ayan, may free sleepers na rin. Tapos, ito na yung kanyang extra pillows. Tapos, ito talaga yung main cabinet niya. Hindi pala yung nandun sa unahan. Oh my kulay, amazing. And what's great about this room is of course, the view. Ayan, nakita yung sarili ko. Kita nyo ba? Yung takpan natin. So, ito yung aking view. Oh, may skyline. So, I'm not sure if makikita ko yung tawag dito. Yung oriental, yung daban dito. Hindi ko alam kung ano yung nakikita doon banda na skyline. Pero, ang ganda. As in. Ayan. Ang ganda sana niya. Tapos, tignan mo naman the TV, LCD TV, and another view on this side. Okay. Yan. Puro sarili ko pa naman ang nakikita. Okay. I hope nakikita nyo siya. Meron din palang shop sa baba na pwedeng bilhan ng pagkain. Okay. That's it for our room tour. And then, mag-freshen up lang ako saglit, mag-aayos. Then, wrap up na tayo for today's video. Stay tuned. Panoorin nyo pa rin hanggang sa huli, okay? For travel tips. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. And also, if magbubook kayo ng hotel, as I was saying, use my code KAYEM Agoda. That's KM Agoda for hotel booking sa Agoda. And also, for activities naman sa Agoda, letter K and letter M activity. So, that's KM activity for Agoda activities. Mag-freshen up ako and then we'll wrap up this day.
Hi, grabe, nakakapagod pero sobrang saya and sobrang manghang-mangha ako dito sa Shanghai. So far, ang first impression ko is wow talaga. As in, totoo yung mga pinanood natin. Kung mga nakapanood na kayo sa mga other travel videos ng mga content creators na parang wala silang masabi kundi wow, 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 wow. And same ang experience namin so far. Sobrang ganda. As in, so yun na, i-wrap up na natin tong araw na to. And nga pala, ang tawag dito sa package na kinuha ko from Metro Wanderer Piece of Fear, yung name ng travel agency na kinuha ko. So ipopost ko yung kanilang Facebook page. Ni Hao Shanghai ang package na to, which is 4 days and 3 nights siya. So today is our first day na kaagad. Tapos, yung sa last day namin, half day rin lang yon. And ang reason na bakit ito yung nagustuhan ko kasi meron siyang on the third day, meron siya kasing option. Hindi mandatory yung Shanghai Disneyland na tour. So, yung third day is our free day. Yun yung actually sa someone na sanay na mag-DIY, I advise na hanapin nyo yung merong free day, at least 1 day free day para magagawa nyo pa rin at saka mapupuntahan nyo kung saan nyo man gustong pumunta at mag-DIY. Meron kayong freedom na mag-DIY. By the way, yun pala yung isa rin sa napansin ko kasi maraming mga packages na na-mention ko kanina, yung may Shanghai Wusen or Huangzhou or Mini Kyoto kasi ta-travel pa kayo ng ilang oras. So, imagine nyo na nababawasan nyo yung inyong sana pagtutour into travel time. So, focus talaga kami halos dito sa around Shanghai lang, dito sa area lang. So, masusulit namin kahit papano. So far yung experience ko sa Metro Wanderer, okay din naman siya. Although kami, dun sa bus namin na, sa group namin, meron kaming mga kasama na, meron ako pala, na mga kasama na iba't ibang travel agencies din na pinag-combine kami. And okay naman sila. So, also, itong room na to, nag-add pa ako kasi single supplement. Meron additional pala yun sa mga single supplement, which is 6,800. And I think sulit naman tong binayaran ko na extra kasi sobrang ganda nga naman talaga ng room. Yung Metro Wanderer, there are also, okay naman siya for me. Meron din naman siyang things to improve. Like yung una sa pagbuko nito, medyo nagkaroon pa ng problema, muntik pang nawala yung slot ko. But nasettle din naman yun, tinry nila yung best. And yung parang kumbaga pinaka point person namin yung sa Manila pa lang, na hindi yung tour guide dito sa China, okay siya. Yung parang kumbaga contact person namin dun sa NAIA, medyo naguluhan kami kasi hindi namin wala, as in yung nung nag-start siya na nag-discuss briefly, yun na, hindi yung mga sa ibang hindi na nakarinig nung diniscuss niya kung paano ganun. Wala kaming information, as in talagang halos wala akong contact sa kanya kundi binigay ko lang yung pangalan ko. For any further instructions, wala siyang binigay kasi medyo tuliro siya. Siguro kasi marami siyang in-handle na tao, tapos sino-sino pa yung nakausap niya na makakilala niya, ganun. That's one of the things na siguro dapat i-improve nila, yung communication. And the rest, okay lang naman. Medyo matagal sila mag-reply sa Facebook ng kaunti kasi syempre siguro napakadami nilang mga clients. But so far so good naman siya if gusto nyo sa legit talaga na travel agency. Yung iba pang mga travel tips ko sa inyo, sasabihin ko na lang yun along the way. So, yun lang. Good night. See you tomorrow. Isa na namang full pack na araw bukas because that will be our first full day. So, baka hahatiin natin yan sa dalawa. So, thank you so much sa pagsama sa akin. Once again, if hindi pa kayo nakasubscribe sa both sa TikTok and dito sa YouTube, please subscribe kay Malasig. Thank you so much. Good night and God bless you all.